بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga minamahal kong mag-aral ng Quran, ito ang ating programa o barnamij na Waqfatun Tajwidiyya. Tayo po ay magtatagalog ngayon upang sa ganon ay makakaintindi rin ang iba sa ating mga mag-aaral ng Quran na hindi sila nakakaintindi ng wikang Maguindanon dahil meron pong mga iba sa ating mga kapatid na nag-request na itatagalog natin ang programang ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay harfur ra. Ang ibig sabihin, itong letra na ra na meron siyang tatlong halat. Meron siyang tatlong kalagayan. Unang-una, yung at-tafkhim. Ibig sabihin ay makapal. Tulad ng Rabbana, Rabbana, Rubama, Maryam, Labil Mirsad. At ang pangalawa na hala ng ra ay murakkak. Ibig sabihin ng murakkak ay manipis ang pagbibigkas nito. Tulad lamang ng ar-riba, miryah, shir'ah. At ang gusto kong pag-usapan ngayon yung al-halatu thalitha, yung kanyang kalagayan na pangatlo na tinatawag na jawazut tafkhim wa tarqiq. Pwede mo siyang pakapalin ang pagbibigkas nito at pwede ring manipis ang pagbigkas nito. Ito ay mga iilan lamang na mga kalima sa Quran na pwedeng basahin ng manipis o pwedeng basahin ng mufakham. Sabi ni Al-Imam As-Samannudi rahmatullahi alayhi sa kanyang manzuma na At-Tuhfatu Samannudiyya, sabi niya, وَالرَّاءُ رُقِّقَتْ إِذَا مَا سَكَنَتْ مِنْ بَعْدِ وَصْلِ كَسْرَةٍ تَأَصَّلَتْ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ اسْتِعْلَى مُتَّصِلٍ وَرِقُّ فِرْقٍ أَعْلَى ورققت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذ كسرت ما لم تكن بعد سكون يا ولا كسر وساكن استفال فصلا ورق نحو يسر أسر أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر. Meron siyang nabanggit dito na 5 kalima sa Quran na pwede mo siyang basahin ng mufakham at pwede mo rin siyang basahin ng murakkak. Ang unang-una ay kanyang binanggit dito yung kalima na firqa. Yung kalima na to ay ating matatagpuan sa Suratul Syu'ara. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Pero sa pananaw ni Imam As-Samannudi ay mas maigi, mas mabuti kung basahin mo ito ng murakkak o manipis. Kaya sabi niya, wariqqu firqin a'la. Ang pangalawang kalima, yung kalima na yasr sa Suratul Fajr, wal-layli idha yasr, wal-layli idha yasr. Bakit daw pwedeng basahin o bigkasin ng murakkak itong kalima na ito? Dahil ang asal nito ay yasri, merong ya na mahdhuf o ghayru madhkur. Kaya pwedeng basahin ng wal-layli idha yasr, wal-layli idha yasr. Ang pangatlo na kalima, yung kalima na al-qitr. Al-qitr na ating matatagpuan sa Suratul Saba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. At ito rin ay sa pananaw ni Imam As-Samannudi ay mas maigi pa rin na murakkak ang pagbasa nito. At ang pang-apat na kalima na
nabanggit sa Quran na pwedeng basahin ng muraqqaq at pwedeng basahin ng mufakham ay yung kalima na nudhur. Nudhur. Sa suratu Al-Qamar, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Bakit daw pwedeng basahin ng muraqqaq ito? Dahil ang asal nito ay tulad din ng yasri ay nudhuri. Kaya pwedeng basahin ng muraqqaq. At ganun pa rin ang kanyang pananaw si Imam As-Samannudi rahmatullahi alayhi na mas mabuti kung muraqqaq ang pagbigkas nito. At ang panghuli, yung kalima na Misr. Udkhulu Misr. Ihbitu Misr. Pwedeng basahin ng mufakham, pwede ring muraqqaq, pero dito naman ay mas mabuti o mas maganda kung basahin mo ng mufakham. Kaya nga sabi niya, kal-qitri ma'nudhuri aksu Misra. Ibig sabihin ay taliwas, sabi niya, ang kalima na Misr dahil mas maganda na basahin mo ito ng o bigkasin mo ito ng mufakham. هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.